Yun yung sinabi na madali tayong ma-attach. Yung parang Ang iba naman, ang technique talaga ng iba. Gastos. Temptation sa gastos. Yeah, true. dito yung bahay namin is 5 bedroom and then 6 kami. And in fairness naman sa housemates ko, So when it comes to budgeting naman, kasi siyempre alam naman natin yung cost of living dito mataas. Sa akin naman, from Saudi Arabia. Okay, guys, we are back again. Mrs. K. Yeah, finally po. Andito na ang aming mga guests na mula nung dumating, pinaplano namin na mangyari ito. So, eto na. Oh, Simulan na. yes. Okay, guys, welcome back to our channel. At currently, we are here in Tramore. At ang ganda ng view, di ba? Yeah. So, Mrs. K, wag na nating patagalin. Tara! Tara! Let's talk! Yan. Tara! Let's talk! Tara! Let's talk! Sino po yung ating mga guests for today? Umpisahan natin doon. Kasi siyempre, yung ating mga audience, di ba, magandang malaman nila kung sino-sino ba sila at ano ba yung mga work dito sa Ireland, sa ngayon, at saka kung saan sila galing. Kasi Yan. siyempre, ating mga viewers, yun lagi ang mga gusto nilang malaman, di ba? So, siguro, let's start with that. How about Okay, that? Just to refresh yes. everybody. Simulan natin dyan kasi yung isa kong katabi dito, kilala na nila to eh. Oh, ano na, bihasa na sa ano. Oh, yan. Okay. Yan. Oh, biyasa na pala. So, mauna muna siya. Sige na nga, paunahin mo na. O sige na, paunahin na nga yung bunso kong kapatid. Yeah. Well, ako si Joanne, but here they call me Joan. Joan ang pangalan ko dito. Aba, Joan. They're Irish. Irish yan. So yun, I worked in Abu Dhabi for 7 years and then I moved here because of my sister. And then now I'm happy and I did not regret that I moved here. Yeah. Agad-agad yun, agad ang sagot. And I like the weather. Yeah, and mostly the people are good. They are nice people. Yan. Okay, next. Saan kaya siya galing? At taga saan siya sa atin sa Pilipinas? Yeah. Hi, I'm Jessil, by the way. I'm from Cagayan de Oro. And then, before I came in here in Ireland, I worked in Malta for 4 years. And now I'm here in Ireland. Yan. Okay. Dito naman. O, dyan Akala muna. niyo kayo lang ha. Oh, dito naman yung aking katabi. Ayan. Oh, yun. Saan ba tayo nagsimula bago pumunta sa Ireland? Hi, my name is Desi. So before I came here in Ireland, I'm working in Saudi Arabia for almost 9 years as a nurse, and here I am, almost 3 years in the making in Ireland. As Joan said that she likes Ireland because of the weather. So ako din medyo na-adapt ko na rin kung anong meron ang Ireland. Let's say sinasabi nila na merong 4 seasons in a day. So we got used to it already. So that's it. So we're here in Ireland. Di ba? Ito yung pinakamahiyain na. Ito, dito na tayo sa pinakamahiyain. Ano? Oo, okay. Yeah. Oh, ano na? Let's get it on. Kumbaga. Let's get it on. Okay. Eto. Okay. hello, ako talaga. Yes, totoo yan. Ako pinakamahiyain nun. Hello, my name is Katrina. And I worked before in Abu Dhabi for 9 years before coming here in Ireland. Like what everybody said, no, nagustuhan namin yung Ireland because of, not only for the weather, we loved Ireland because of the people as well. And wala siyang there are very few things, few similarities sa Filipino culture. That is what I love. It's not so hard to adapt and be one of them.
So, and beside that, very welcoming din naman ng Ireland. Nung una, napunta ako dito, parang depressing because of the weather. I must say, hindi talaga ako natuwa kasi I came here during winter time. Parang alas 4 pa lang, ang dilim-dilim na. Galing ako sa 360 degrees na, alam mo yung 360 days na mainit. Tapos pagdating ko dito, dark. Alam mo, depressing talaga. Dark, always wet. Tapos parang walang life. So, but anyway, magti 3 years na kami dito. We are able to, alam mo, adapt na nga yung mga pangyayari and we learn to love it. So, yun. Kaya yun. Yan. Now, Okay, ito. Walang... Yeah. Hindi, mahihayin po ito si... Ito ang kanilang bunso, no? Hindi ba? Wala siya eh. Saka mas matanda ako kay Jo. Mas matanda. Oh, say thank you. Okay. So, eto na, wag na natin patagalin ang nag-iisang girly. yes. Hello, my name is Girly and I'm from Davao. Back home, I'm a nurse and I also worked in Qatar for more than 3 years. More than 2 years before coming here in Ireland. And right now, we're working as a healthcare assistant and still working to become a nurse. Yes, coming here, it's not an obstacle or a big adjustment for us. It's because of the people. They're very welcoming, friendly, and not much difference when it comes to values and families. So, viewers, welcome sa Ireland. Yes. Okay. So, balikan natin. Magbalik tanaw tayo nung dumating kayo rito. Okay. Yes. Siyempre, may mga expectations na you were hoping na sana bago kayo dumating dito. So, ano yung mga expectations na yun? Magbigay kayo ng mga example na expectations yun na na-meet naman na ngayon, magtatatlong taon na kayo. Okay, kasi ang unang dumating dito, si Joanne and si Jessie. Ayan, Giselle. So, ngayon, yun, so magbigay lang kayo ng mga expectation nyo and mga na nangyari naman, na-meet naman yung expectations nyo. Or yung mga bagay-bagay na akala nyo mangyayari pero hindi pala nangyari. Iba yung naging experience, mga ganon. Mm-mm. Para lang sa ating audience kasi, Oh, yung real talk yeah, lang. real talk. Okay. Ako agad? So, ano bang mga expectations ko dito? Well, kasi syempre, galing ako sa third world country, no? Well, Lahat tayo. Oo. Ang Abu Dhabi naman is first world country. Pero iba pa rin kasi nasa Asia pa rin siya. So, ito yung first country ko outside Asia. No? So, sa Abu Dhabi and the Philippines, medyo hindi mo pa rin feel na you're away from home kasi halos madaming Pilipino doon eh. No? Nung pagdating dito, may mga Pilipino pero very madalang mo makikita. So, ano ba in-expect ko na Work-wise. Nung una na-shock ako, to be honest. Kasi hindi naman yun ang trabaho na ginagawa ko, even as a nurse sa Pilipinas. Although, yun ang parang basic siya. Pero kasi sa Pilipinas, as a nurse, you don't really do that anymore. Kasi may mga nursing aides, nursing assistants, yes, exactly. May family. May family to help you. Dito kasi, parang, dito, ikaw gagawa lahat. Sa work namin ikaw gagawa lahat. So, nung una, nahirapan kasi, apart from, iniisip mo, nurse ako, tapos ito lang ginagawa ko, yung ganun ba? So, nung una nahirapan, pero as you go along, you just learn to love it. Not because of the job, but because you serve the people you love. So, yun pa rin yung na tayong mga Pilipino kasi, nasa innate ata sa atin talaga yung madaling mag-adjust at saka ma-attach. Lalo na kapag gusto mo yung ginagawa mo, kahit mahirap, at the end of the day, parang fulfilled ka. Yung may fulfillment kang nararamdaman, pagod ka but you are happy and satisfied.
Yun yung sinabi na madali tayong ma-attach. Yung parang naging lolo't lola nyo na. Yes, No? yes. Yung Yung- hinahanap mo yeah, na sila pag exactly. nag-duty ka. Kasi I work in the nursing home as well in the Mhm. UK. Mhm. Na parang nagiging kapamilya mo na yung matanda. Na pagka True. may sakit, alam mo na eh. Uy, Yeah. iba to. Iba yung attitude niya. Diba? Mhm. Na-experience nyo ba yan? Lalo na kapag kasama mo sila ng matagal, tapos may naiibang nangyayari, parang, alam mo agad, yung parang, hindi to normal sa kanya. Yung mga ganong bagay ba? So, Diba? yun, in short, para lang din sa mga interested na pumunta rito bilang care assistant, i-expect na nila na heavy yung trabaho. Heavy Yun. Heavy talaga. Kasi hindi nga talaga tayo sanay maghugas ng pasyente Mm. or mag-shave. I'm Yes. sure yung meron ba dito? Oo. Sino sa inyo Ako, yung first time? First time ko mag-shave dito. Ikaw, first time Yes, mo din. first time ko din. Ikaw, nag-shave ng Hindi bigote. dati kasi dati ginagawa ko na din sa mga. Oh, because it's Malta, no? Oh, ikaw first time mo din. Yes, first time ko ring matry mag-shave. Nakaka- Kasi dito, everyday, basta, especially sa lalaki, part siya ng daily routine hygiene, na kailangan mong i-shave. Siyempre, iba naman yung nag-shave ka sa sarili mo or tsaka sa ibang tao. Na-experience nyo ba na nasugatan nyo, hindi nyo alam ang Oo. Because Oo, dugo ayun. dugo. Wala Oo. pa ako na-experience. Ikaw ate, si ate. Si ate. Wala naman. For my side naman, may na-observe lang ako for my colleague. But for myself, hindi pa naman humantong sa punto na nasugatan ko sila. Ang na-learn ko lang doon is you have to be very careful when it comes to caring your patients or your residents dahil delicate ng mga skin na nila. And at the same time, part kasi yun ng pag-care din natin sa kanila hindi sila alagaan mo sila what do you call that, in a holistic way na pati yung pag-guide mo sa kanila sa pagpapatayo and at the same time yung pagbibihis mo sa kanila. So, yun yung mga hindi ko rin dating ginagawa actually, but I learned to love it with the residents. Kasi nga, ang nakita ko rin sa mga Irish people ngayon is napaka-caring din nila and appreciative sila sa lahat ng mga ginagawa natin. So, whatever you do to them, they will give it back to you na thank you for all the care that you have given to me for today. So yun yung nakaka-inspiring and nakaka-touch sa puso namin na kahit na mahirap yung trabaho, andun pa rin yung passion namin kasi nga with the residents na napaka-appreciative nila sa mga ginagawa namin. Hi guys, I'm Crystal Bello. Your health is the foundation of everything you want to build. Your energy, your confidence, your productivity, your mood, your relationships, your future. When your body feels good, everything in your life gets better. And that's why I'm passionate about the Feel Great system. It's a simple, science-backed way to support your metabolism, balance your blood sugar, reduce your cravings, and help you lose weight naturally without depriving yourself or doing extreme diets. Most people don't need more restriction. They need a system that works with their body, not against it. The Feel Great system gives you steady energy, fewer crashes, better digestion, and real sustainable results. So if you're ready to take control of your health and finally feel great in your own skin, contact Mr. and Mrs. K from Ireland. They'll help you get started. Bye. So, what are you waiting for? Tara, let's talk! Now, when it comes to naman, yung para bang outside work, pag-uwi sa bahay, kasi kayo as of now, isang bahay lang kayo, di ba? Kasi siyempre yung mga ating mga kababayan, pagka dumating sa kung saan mang bansa, sanay na isang bahay, sama-sama yan. At medyo may mga balita kasi ngayon sa RTE din na meron silang napuntahan na bahay, yung mga inchik. Sobrang dami sa isang bahay. Isang kwarto. Oo. Yeah. Dito kasi sa Ireland, hindi sanay yung mga tao na sa isang room, 2, 3 yung nakatira. Paano ba yung adjustments ninyo? Kasi hanggang ngayon,
isang ano pa rin kayo, magsama-sama pa rin kayo when it comes to Actually, pakikisama. I'm sure meron ba sa inyo naka-experience na gano'n yung sa Middle East, di ba, yung sa kwarto, hati-hati din. Oo. Konting kwento. Malaking tulong ba yon na Ikaw, nasanay, share ka, no? Ito, yeah, ito. ngayon nasanay dun sa ibang bansa, tapos pagdating dito, ganun pa rin ang setup, okay lang. Well, nung nasa Abu Dhabi ako, share kami nung kasama ko dalawa kami sa isang room. So far okay naman. Gaano kalaki yung room? Like normal hotel room, ganun. Oh, tapos Tapos, dalawa kayo doon. Tapos may mga ano din, bunk bed, ganyan. Bunk bed. Tapos dito yung bahay namin is a 5 bedroom and then 6 kami. So kami ni Girlie nagsha-share kami. Bunk bed kami. So may mga nag-a-adjust kami kasi pansin ko naman kay Girlie kapag nasa room ako, nagtatambay siya sa living room. Kapag ganon, di ba no? Adjustment, Oo. nag-adjust lang. Nag-a-adjust kami. Kumbaga, bigayan. Oo, ganun. Bigayan lang talaga. Kasi when it comes to pag-abroad kasi ganito, yung samahan talaga eh. Di ba maswerte kayo na until now, magkakasama pa rin kayo. Kasi mahirap yung ganyan eh. Ano ba yung mga masasabi niyo sa ating mga kababayan? Actually yan na isa sa mga parang expectation ko na hindi na meet dito sa Ireland. Honestly speaking, syempre akala ng ibang tao pagdating dito sa Europe parang very luxurious yung buhay mo doon o akala nila siguro lahat malalaki yung room. Isa yun sa mga na hindi na meet dito kasi yun nga kami para makatipid kasi ang bahay dito sa may housing crisis right now dito sa Ireland. So mahal ang bahay. So kailangan naming magtipid. So as a Filipino, syempre tayo mga anong tawag diyan? Kumbaga practical ba? So nag-decide kaming 6 na magsama sa isang bahay para makatipid sa kuryente, kasi dito iba yung gas. Tapos sa weather hindi ka palaging nakaka-dry ng clothes outside. So kailangan maggagamit ka ng dryer. So mahal ang kuryente. So dapat may mga kahati ka. So hindi naman ibig sabihin na sa lahat lang na ng tao Galing yung mentality na pag nasa Europe. Oo, pag nasa Europe ka, nabubuhay ka sa luxury, True, hindi yeah. ganon. Actually, So, oo. swerte talaga namin, kami Oo. 6. Pero swerte pa rin, Very pa rin. thankful ako na napunta ako sa grupong to. Mm. Kasi That's talagang true. we stick together. Kung ano yung mga decisions, yung talagang lahat kami, alam mo yun, yung we all, tawag ito, yung magsama-sama ba, compromise, and then, ganon, hindi yung, walang naiiwan, yung lahat gino-join kung ano yung gusto ng isa, pag-uusapan, tapos kung ano ang outcome, then we'll go for that, ganyan. Sa sa housing crisis, nung una kasi hindi namin naramdaman yun kasi nga pagdating namin kasama yun sa package ng pagkuha sa amin. So libre kami ng ng accommodation for a month or 2 More than a month. diba? More than a month. Almost 2 months. So nagkaroon lang kami ng struggle nung maghahanap na ng bahay. Nung kailangan na naming umalis dun sa accommodation. Yun, masasabi ko talaga na onting struggle lang kasi nakuha namin tong bahay na to right away, 'di ba? At hindi tayo tumagal ng bongga. Thankful din, thank God din kasi tong bahay na nakuha namin is nasa sentro siya. Plus, madaming rooms. Kasi hindi lahat ng bahay dito may 5 rooms eh. Yung iba, 3 rooms, ganyan. Tapos may mga nakita nga kaming 3 bedrooms, pero sobrang mahal. Yeah, we actually went to this house. Sino yung nagpunta kasama? Ikaw, ano? Wala ko. Hindi ko nakita That yun. Pero nakita ko sa pictures. That's actually a posh area. Yun. Very If you want big a ang room. yes. Oo, And nakita then, na namin. 6 bedrooms, actually bagay kayo doon. Pero yun nga, sobrang mahal. I think it will cost you about 500 or 600 each. Yeah. Around, yeah. Without bills. Yes. Yun. Including transportation Yes, pati kasi maglalakad layo pa nun kayo. Going to Oo, work. mas malayong lakarin Unlike tong yun. nakuha naming bahay, very accessible sa lahat. Kasi
close kami sa city center, sa train station, sa bus station, tapos walkable pa yung work. So, Yes, very, oo. very ano talaga siya, okay, di ba ate? Yun Yun ang lang, masasabi ko. bali sacrifice lang ng konti sa comfort. Well, pagdating naman sa comfort, ate, Okay na as din. long, kami ako kasi may sarili akong room. Mm. So, hindi ko na hinahangad talaga yung magkaroon ng malaking kwarto as long as comfortable ako sa room, may privacy ako, yung pag natutulog ka, yung hindi naman super duper ingay. And in fairness naman sa housemates ko, ano sila, ang tawag ito, yung, Cautious. oo, yung ano ba, pag alam nilang may natutulog, ganyan. Hindi sila, Sensitive yes. naman Oo, sila sa sensitive, mga needs yes, nyo. ganyan. So, okay lang ako na hindi kailangan ng malaking bahay. Kasi, apart from that, gusto ko rin yung price. Kasi hindi siya ganun ka-expensive comparing to other rooms na naririnig ko now. Na feeling ko, lahat, baka kalahati ng sahod ko doon mapunta. Yes. Di ba? Yes, what's the point na naghihirap ako sa sa ano sa trabaho, may maganda ka ngang bahay, wala ka namang ipon, di ba? Yeah. So, yun yun lang yung sa akin, si ate. Sa akin naman, on my part, actually ako yung pinakamalit din na room. From the 5 rooms that we have in the house, ako yung pinakamaliit. And as in, parang ano lang siya talaga. It's a Box. box type of room na ano. But if I'm thinking of the price that I'm paying each month, parang okay na sa akin. Kasi at least, sarili ko naman yung room eh. Hindi naman ako nakikishare. Oo. So, I learned to adjust on, more on, yun yung priority namin. So, mas importante yung may maipon ka, and at the same time, okay naman na kahit na medyo malit yung room, at least nakakatulog ka naman ng maayos. So, Oo. for Itong me, dalawa, okay naman. ito, coming from sa dalawa nito na nag-share, Flora. anong masasabi? Hindi pa naman, mukhang na-straight na yung buhok mo, nagsabunutan ba kayo? Yun nga yung mga isa sa expectation ko na hindi na-meet. Pero, You learn oo. Pero yun nga, mas importante yung nakakatipid kaysa sa yung sweldo mo na uubos sa ano. At saka kahit nagsishare kami, at least comfortable pa rin naman kasi okay naman yung bahay. For me ha. At saka kung in terms sa adjustment naman, hindi naman yun mawawala talaga, meron. Pero kami ni Jo, in fairness, pag ganito, may gusto kang sabihin, tapos na yun na yun. Wala na yung ano. So yun pala, no, sa pakikisama, Oo, kailangan maganda yung makisama. pagka meron kang saloobin. Oo, sabihin mo na lang. O, tapos wala na, move past it. Ganon. Rather than maipon. Narinig mo? Ganun. Oo. Oo. Nag-adjust din ako, although yun nga may pagka... Hindi yun maiiwasan, di ba, Jo? Siyempre, iba-iba tayo ng iba-iba tayo ng personality. Oo. Kasi kami din ni Girlie, may personality kami na parang quiet type. Oo. Pero nag-usap kami na dapat kung may issue, sabihin mo sa akin. Kung nag-usap ganun, naman. oo. And then, Hindi yung kunwari, sasabihin mo pa kay ate, hindi say naman. or cut, tapos hindi. Ako Ne- nag-mental telepathy. Merong minsan na ganon. Siyempre, hindi naman yung susugod ka agad na ano ka. Siyempre, papalipasin mo muna bago mo siya kakausapin na ganito, ganyan. Oo, that's... Oo. Bilang magkasama sa bahay. Yung Oo. magkapatid nga, nagkakaroon pa ng Oo, yun. iba-ibang ano Oo. eh, parang alam mo yung pananaw, Oo. yung pakayang hindi kayo magkadulo. Oo. Tapos, At saka syempre, mas matanda ako sa kanya, siya mas bata. Syempre, hindi naman lahat ng bagay magkakasundo, di ba? And I Pero, but we're working on it. ang yan. dapat talaga when it comes to Di ba, Jo? Oo, when it comes to friendship, in any friendship, yung walang ego. And then, pag once na nag-usap na kayo, nagkaintindihan, move on na. Oo, yun Bukas din uli. niya. Oo. Yun din sa, in fairness naman kay Jo, pagdating sa, sa pagpapakumbaba, Kaya nga. maano naman si Jo. Kaysa Hindi sa, ka na- kaysa sa akin, ako medyo maano pa ako eh. Minsan, medyo mas tahimik pa ako. Oo. Ito bunso kasi Oo. to. At Umaano saka- naman siya, o yung when it comes to kumakausap naman. Oo. when it comes to cleanliness. Ayan, malaking issue yan, di ba? Kasi talaga kami, kahit mag-asawa kami, hanggang ngayon issue yan eh. Pero
Parang minsan napapagod ako, bakit ba ako nag-give out? Ganun din naman. Pero alam mo, minsan kasi, hayaan mo na nga. Pero minsan may moment ka rin na kailangan mo mag-give out Pero ganun lang. So yun, nangyayari ba yun? Sino yung ano dito? May cleaners kami Clean weekly. Oo, freak. Meron na. Yes, may schedule ka si ate. Kasi ito nga pagsaltain natin. Oo, si Jess yun naman. Jess, ate Jess. Oo, kwento mo yung schedule. Ang ganda-ganda pa May naman weekly ni Jess. tayo. Sige na. Konting Fresh from ano yan, Malta. Fresh from woohoo. Sige na, konting kwento. Yung, when it comes to cleanliness, yung parang paano Sige nyo na, dinidil? save mo ako. Paano nyo dinidil? Save mo ako. Paano nyo dinidil yung issue sa paglilinis? Sige. Yun nga, so na-mention namin may cleaner. So weekly, meron yang naka-assign kung sino ang magtatapon ng basura at mag-clean that week para walang gulo ba, kumbaga kanya-kanya may ano to. Weekly sa amin. Weekly sa amin. So kung si Kat yung Ito na ako. week na yon, Yes. siya yung ano, siya Responsible kung mapupuno sa- na yung basura, siya yung magtatapon, Tapon, siya yung yes. maglilinis ng bahay. Yes. Yeah. So magsisimula Sa siya toilet, Monday, hindi. Yeah, matatapos ng Sunday. Sunday. Tapos reset Except na sa naman. toilet kasi hindi naman kami pare-pareho ng toilet. Dalawa kasing toilet sa house. So sa yung toilet sa taas silang nagme-maintain. Sa toilet sa baba kami lang kasi ni Girly ang gumagamit kaya okay lang kaming dalawa. Dalawa kami sila sa apat sa taas. Sino yung clean freak? Ikaw. Hindi ako clean freak, si ate. Si ate. Hindi, yung apat na Hindi, si ate din. Hindi mas lalo. Ako pinakamadumi. Ganun talaga, bunso. Oo, ganun. Si ate. Ano, Clean freak, parang, oo. ano, neat. Hindi kasi alam maganda rin sa amin kasi si ate talaga yung siya Siya yung kasi- pinaka-ate. Oo, siya kasi talaga yung parang median namin. Siya yung quality control. Yes, tama. Siya talaga, yung ganito, ganyan. Syempre kami naman, syempre respeto kasi si ate yan. Pag siyang nagsalita, nakikinig talaga lahat. In Talaga ka, fairness. nakikinig ka. Nakikinig O ako. siya, ikaw lang salta ng salta Oo. Hindi, Oo, nakikinig ako. Oo. Oo. Parang kay ate nga lang ako natatakot, charot. Talaga? Hindi ka natatakot kay Jess? Hindi, si Jess ang, naman, isa sa pinakamahabang pasensya, parang quiet lang siya. So parang ikaw, mahihiya ka na lang sa kanya. Kasi Parang sobrang gawin mo quiet na lang lang. talaga siya. Oo. So, Ayun nga, feeling ko kami talaga yung maiingay. Kami Parang ikaw tsaka si lang, Cassie. Kat. Hindi. Leader of the band, ganun. Kasi minsan, yun nga yung magkakaiba kayo ng personality. Sikat nagigets ko yung personality niya. Ate, Na kailangan. yung mga Kasi ganun sobrang lang. tahimik ng mga kasama ko. Diyos ko, Lord. I know, Parang, I get you na parang ganyan ka lang. Pero pag hindi ka kilala, parang ano ba Oo, naman to? Baka loud. mataray to or parang naku, ganon. joke, charot. Pero hindi naman. And then I know na, I think yung personal, once na nasabi mo na, tapos Okay na. wala Hindi ka na oo. Oo, hindi yung ako nagkikip. ng grudges. Oo, ganun. Basta, I think more on open communication, yun yung importante sa in any relationship. Yeah. So when it comes to budgeting naman, kasi siyempre alam naman natin yung cost of living dito mataas. Paano niyo ba minamanage yung yung budgeting? O yung mga pagkain. Oh, Personally at saka as a group, as yung sa bahay. Oo. When it comes to budgeting naman, in our group actually we have a house fund. We call it house fund. In a month, kung for example, for this month, kung magsasahod kami, we see to it na each person will contribute 15 euros a month. And then we have it in our Revolut. And then, since we're paying our, yung garbage fee, and yung mga ginagamit namin sa kusina, yung mga sabon, tissues, and all that. So, dun lahat. Yes, oo. And merong, kung may extra doon, let's say, pag December time, we can use it for our gift or, yun, kung meron mang extra na maiiwan dun sa aming house fund. So, that's our, so 15 euros a month. paano naman yung arrangement nyo sa pagluluto? Because I'm sure, I know na lahat kayo mahilig magluto. Girly. Si Girly yata, mahilig magluto. Girly. Pagdating sa pagluluto, kanya-kanya kami kasi ayaw naming i-restrict ang bawat isa kung anong gusto nilang iluto.
Tapos nasa sayo na yun kung mag-share ka. Mhm. Tapos yung ang ano namin parang unspoken agreement, pag nasa mesa yan, For kainin all. nyo. That's for Oo. everyone. For everyone. Oo. Kaya, Oo, naku, pag ganon. pumunta ka sa bahay namin, Mm. lamesa namin, ang daming Mm. pagkain dyan. Hindi ka magugutom sa amin, alam May mo ba dalawang yun? ref kami. So, hati din kami noon. Tatlo Oo. ang gumagamit Yeah. sa isang Isang fridge. ref, Tapos yung ah. isa, at yung isa, tatlo din yung gumagamit. So, kanya-kanya talaga kami ng Yes. grocery para Kanya-kanya. kung anong gusto namin, mabibili namin. Anong gusto namin kainin, makakain namin. Walang conflict. So, True. kasi kung aanuhin namin na isang ano lang kami, baka yung ito, gusto niyang ganito ang kainin At saka ko. hindi lang, Oo. paano kapag pagod sa work, Oo. alam mo yung pagod siya, Oh, paglulutuin di kasi siya. mauobligang magluto, Yes. di ba? True. Oo. True. Tsaka may kanya-kanyang diet yung isa't isa. So, Tama. Oh. Yun, now, when it comes to personal naman, kasi siyempre yung mga tao magtatanong yan, sa 3 taon nyo ba na nasa Ireland kayo, may naipon na ba kayo na substantial? At saka meron ba kayo, ano bang inyong na-invest sa Philippines? May mga ganong katanungan eh. Ano bang ano natin? Masasabi natin. Para lang pampa-inspire sa mga ano, or real talk lang. Kung wala, wala talaga. Yun. Kasi syempre, may mga event. Kasi syempre, hindi man maiwasan yung may mga event na nangyari sa Pilipinas na kailangang ipadala mo yung pera mo or kailangan mo umuwi ng Pilipinas, yung mga ganun. Ito, maraming ipon to. Pautang kapatid. Yamanin! Ano ba? Sa akin kasi, madami akong hinuhulugan. Madami kasi akong hinuhulugan na mga kung ano-ano. So, yung pera ko, ang ginagawa ko, pag na-receive ko yung salary ko, so, tinatabi ko na yung dapat kong bayaran muna. So, yung house bill, lahat ng bill, yan, nakatabi na. And then, yung matitira, like 70% ng matitira is isa-save ko, and then yung 30%, yun yung budget ko. Ganon. Galing naman ni Para sa mga, sa food. Mostly naman food lang yung ano ko main na ginagastos kasi hindi naman ako nagsha-shopping. Nagsha-shopping every week, meron sa bahay. Nagsha-shopping pero ngayon ayoko nang mag-shopping kasi yung kapatid kong mga damit niya binibigay niya na sa akin. May kapatid. Actually, wala naman akong na-invest na big thing sa akin. Yes, kasi yearly actually umuwi ako ng Pilipinas because my husband and my daughter is nasa Pilipinas pa. So, yun yung priority ko lagi na I see to it na uuwi ako to have quality time with them kasi way back from Saudi Arabia, hindi ko sila talaga, actually, nakakauwi naman ako doon sa, every 6 months nga eh. Pero dito, hindi ko magawa naman yung ganun kasi nga, mas malayo. At the same time, mas mahal ang pamasahe sa airfare natin. So, yun. Ang investment ko actually yung pag-uwi talaga ng Pilipinas. I invest on it. I see to it na makasama ko ang yun ang importante sa akin ngayon. Ako, ganun din. Kasi, hindi, ganda lang. Charot. Hindi, te. Hindi, ano naman to. I mean, hindi lang ito sa amin. I think sa lahat naman ng OFW, sa lahat ng nagtatrabaho away from home, hindi lahat talaga nakakapag-save, lalo na kapag may mga pamilya sila, 'di ba? Uunahin muna nila yung mga monthly allowances, kung may nagpapaaral, gano'n. In my case kasi syempre single ang lola, 'di ba? Partner-partneran lang. So ako naman, may parents pa kasi ako. So kasi dati nung nasa Abu Dhabi, hindi ganun kalaki ang comparing here. So, ang binibigay na allowance, hindi rin ganun kalaki. So, ngayon, nakita ko na, kaya ko pala. So, alam mo yan, kasi ang tagal ko nang hindi umuwi eh. So, as much as possible, sige, i-share ba kung anong meron. I-share sa parents, i-share sa mga kapatid ko meron, ngayon sa mga pamangkin, pag may gusto. Alam mo yun, kasi wala ka doon, yung presence ko. So, ako, as much as possible, pa hindi nila ako makalimutan kasi ang tagal nilang nakita, diba? So, kausap, yes, kinakausap ko sila, pag gusto nyo ng merienda, ganon. So, may naiipon naman, I make sure naman na may naiipon din. Kasi just in case,
for emergency purposes, lalo na mag-isa ako dito, wala akong kamag-anak, mahirap kasing humiram. So, ang maganda dyan talaga, meron ka para sa sarili. So, yun ang ano ko, parang yun talagang pinaka-ano ko sa buhay na keep something for yourself, for your own emergency. Kasi mas madaling magpahiram kesa sa humiram. Totoo 'yun. Kasi 'di ba, ikaw pag hihiram ka medyo parang nervous ka pa. Pero pag ikaw alam mong may hihiram sa kung may extra ka naman, ipapahiram mo 'yan. Kasi alam mo naman babalik. 'Yun lang, 'yun ang sa akin. 'Yun ang sa akin na personally. So sa investment naman, may mga priorities like for example yung mga insurance, self-insurances, yung para sa akin naman. So kung kunyari, yung mga katulad niya, insurances, hindi ko sila mafe-feel now, pero at least mafe-feel ko sila in the future pag hindi na ako able. Yung ganon. So yung ngayong able ako, I can share pa eh. Pero pagdating na araw na yun, wala na. Yung share, baka wala, alam mo yung ganon. So yun lang, pinaka-investment ko is myself. Yun, yung ganon ako, yeah. Medyo mahirap na usapin kasi sa akin ngayon yung parang finances kasi bago lang nawala yung tatay ko. Okay na. Wag natin payakin si Girly. Okay. So, si ano na lang, ikaw. Ano? Yes. Ganda lang din. Oh. Wala akong investment. Wag na daw natin pag-usapan yung Oh, pera. wag mangusta ha, mga Oh, wag kababayan mangumusta. dyan. Oh, di ba? Bawal. So, hindi, kasi going back to that, no, akala kasi ng mga Filipino, basta naka-abroad is maraming ipon. Hindi nila naintindihan na dito, gumagastos din tayo. And yung lagi naming sinasabi ni Don na hindi ka payayamanin ng gobyerno or ng employer mo. So yung kung you are getting your salary according sa lifestyle dito sa Ireland. So kung magastos tayo ng yun yung pamumuhay rito, yung sweldo natin, yun yung pamumuhay dito. Hindi kagaya ng nasa Middle East. Yung mga nasa Saudi, I remember, ito yung laging nasa utak ko ha. Yung auntie ko, nasa Saudi siya, sabi niya, alam mo, yung mga nakatira sa Europe, mga kuripot yan. Sabi niya sa akin, ang mga nakatira sa Amerika, kuripot yan. Sabi niya ganyan, ang mga generous, yung mga nasa Saudi. Kasi alam mo, sabi niya sa akin, doon, sweldo mo, hawak mo. Libre ka ng bahay, libre ka ng transportation, libre ka ng pagkain. May mga ganon sila. Makakapagpatotoo niya. Yes, which is, I totally agree. Dahil nag-work ako sa Jeddah, na libre lahat. Na hawak ko, maliit man yung sweldo ko, hawak ko. Tapos nakakapagpa-box pa ako. So pag-uwi ko, very generous ako. Ala ka, nung nag-Europe ako, sorry na. Yeah, konting kwento. Oh, sa akin naman from Saudi Arabia, actually totoo 'yon na they provide housing, transportation, at the same time yung airfare ko. Doon ko nga naranasan yung ng airplane na naka business class actually. So parang ko rin naman, kumbaga I mean napakaswerte ko when it comes to experiencing how to live in Saudi Arabia kasi nga pina-experience nila sa akin kung paano yung luxury ng kung anong meron yung mga nandoon. And at the same time, tax-free yung yung sahod mo. Kahit hindi ganun kalakihan, actually, mas malaki nga dito, totoo nga, kung i-convert mo into peso, pero tax-free naman doon. So, wala ka nang iniisip na mababawas dun sa sahod mo. Kung ano yung nandoon sa yung marireceive mong payslip, yun din ang magre-reflect sa bank mo. So, yun yung maganda na nakita ko sa Saudi Arabia. Kasi guys, dito, pag nakita mo yung salary mo and then tingnan mo yung salary, yung salary mo, yung talagang papasok sa bank account mo, and tingnan mo yung tax na kinuha, is parang nagpapasweldo ka ng isa pang tao. So, guys, sa mga gustong pumunta rito, yun siguro yung mga dapat nilang i-consider or dapat nilang malaman na malaki yung tax na binabayaran natin. Although, ang kagandahan nun is yung citizenship. Yung
yung ano ba yung benefit ng pagtira dito ng yun yung i-consider natin kasi sa Middle East alam natin na hindi tayo pwedeng maging citizen doon. So, yun Karamihan lang. actually talaga ng tao na kaya lumilipat from Saudi papunta rito. Even yung mga ating mga Indian na mga colleagues, karamihan talaga sa the bulk of them galing sa Middle East. Pero sila, mga doon na rin, mga 10, 11 years, pero lumilipat pa din because of that. Para madala yung family, tapos they can stay as long as they can Oo. pagkatapos ng citizenship. At saka, syempre, ang iba naman, ang technique talaga ng iba, pagka nakakuha ng citizenship, pupunta ulit sa Saudi, kasi iba yung salary ng mga ano eh. Scale. 'Di ba? Ang rate ng pag-Irish citizen, American citizen, kumpara sa ating mga Filipinos. May mga ganong technique. Kaya, yan eh. When it comes to citizenship naman, 3 years na kayo, malapit na. 2 years na lang. Mm. 'Di ba? So, ano bang inaasam-asam ninyo? Na, oo. Yun talaga. Kasi, pag nakuha mo ng citizenship, it's so easy for us to travel the world. Kasi, totoo naman, ang Philippine passport naman talaga very weak. Like, ang dami mo kailangan bayaran, ang dami mo kailangan i-provide na papers, ang dami mong pagdadaanan bago ka mabigyan ng visa. Unlike, pag stronger passport holder ka, kahit saan mo gusto, basta may pera ka. Diba? Totoo naman yun. At saka yung benefits ng pagiging Irish na free yung ano natin, yung tawag doon, free yung Medical mga madami, services. oo. Yeah. And then yung ating pension natin, yeah. yung mga ganong bagay, yun Mhm. yun talaga kasi yung habol natin. Yes. Kasi actually, we will have the best of both worlds. True. Na tinatawag na, okay, pag summer, o di, nandito tayo, summer. And then pag winter, pwede tayong uwi ng Pilipinas. True. Yun Yeah. talaga yung aasamin mo. Yun talaga yung isa-sacrifice mo na yung sweldo, okay, mababa ang naiipon natin dahil nga sa malaki ang gastos dito compare sa pamumuhay sa Middle East. Yun. So talagang you cannot tiis-tiis lang and hopefully, 'di ba? Pero actually dito may good side din naman. Sa personal experience ko, mas feeling ko mas nakaipon ako dito kaysa sa yung nag-Qatar ako for more than 2 years ako doon kaysa sa dito ko. Kasi nung nag-Qatar ako, hindi ako nakapag-monthly ng sasakyan doon sa Pilipinas. Nung nandito ako, nakapag-monthly kasi parang feeling ko dito less yung Gastos. temptation sa gastos. Yeah. True. Oo. I totally agree with Oo. that. Yeah. Sa Qatar kasi, left and right ang red tag, sale, shopping. Oo. And malls. Yeah. Oo. Very, That's what actually I miss. Kasi nung nasa Jeddah ako, pag sale, di ba yung 70% off, True. 70% Talaga. off. Yes. Talagang mura. Totoo. Oo. Yeah. tapos, parang dito kasi, hindi mo feel na makipag-kompetensya when it terms sa gusto mo pa-social. Oh, kasi walang Kasi ganun in fairness dito. sa mga In lokal, fairness. in fairness sa True. mga lokal, hindi sila ganun. Yes. Hindi sila yung parang pero, show off ba, kumbaga. fashionable sila. Oo. Very oo. fashionable For sila. me lang ha, sa Yeah. napansin ko lang, ewan ko sa mga kasama ko. Oh, Hindi. Hindi talaga sila showy. Oo, hindi sila yung They tipong can, ganun. Yung they can they present they themselves. Yeah. they parang kumbaga tinatangkilik nila ang sa kanila. Yes. Oo. Local, Local products. products. Yeah. Totoo For me, ha? yan. Yeah. Tama. Ito True. lalo ito nakakatipid to. Mhm. Dahil sa'yo. Salamat sa ate. Salamat sa ate. Yeah, totoo naman yun. ang ganda, no? So, ayun guys, magandang usapan, magandang aming mga yung experiences na ano natin, kumbaga na topic natin ngayon. At thank you very much sa mga pag-share ng inyong experiences sa 3 taon na nandito na kayo sa Ireland. And we hope and pray na na kayo ng citizenship eventually. Hopefully. And then, siyempre, naman tayo, makapag-usap naman. Ibang experience na naman yon, especially kung free na kayo mag-travel anywhere.
Yun. So, Mrs. K, So yun, thank you so much. Hanggang sa ulit. Hanggang sa ulit. Sana, next time isama nyo si Jess. si Hindi, si Cassie. Jess, hindi kasi nagsasalita. Sama natin sa usapan. So, yun. Okay. Okay, thank you very much guys for watching at until Hanggang next sa time. muli. Tara! Let's Stop! talk. Tara! Let's talk. Tara! Let's talk.